Easy! Di tayo mag-aaway ngayon. Ibang Relax. channel yun. Ayaw natin yun. Relax mga kapitbahay, mga kapamilya. Ito, usapang kapitbahay po, ang unang mga tinatakbuhan po natin kapag kailangan natin ng tulong o saklolo. Oo. Pero, itong tanong. Na ano ba, na-experience mo ba na ihahabilin mo yung bahay kasi Oo, alis pwede kayo, yun. di ba? Para Pwede. hindi sila mapasukan ng Correct, akyat bahay. correct, Eh, correct. paano ho kung ang kapitbahay ninyo, siya pong dahilan ng inyong away ho? Eh, ano-ano nga ba madalas sa pinagmulan po ng away sa magkakapitbahay? Meron ho tayong naimbitahang magkapitbahay. Si Aling Christy Patubo. Hello, Aling Christy. At saka si Aling Estrella Sasing. Tama po ba? Hello. Nagkaroon sa... ano naging problema natin, Aling Christy muna? Ay, hindi. Estrella. Yung tungkol po sa aso. Ano nangyari, ma? Kasi nakagat yung anak ko. Ah, okay. Ngayon, sinabi ko sa kanya yun. Oo. Ngayon parang maayos, dinaan ko sa barangay. Bakit kailangan pong daan sa barangay, ma'am? Para mapag-usapan kung ano dapat gawin. Oo. Kasi meron kasi iba na ayaw sagutin, yung papagamot. Oo. Okay lang kung hindi. Kasi intindi niya naman yung aso niya kasi siya ang may-ari ng aso eh. Ayan. Aling Chrissy, hindi nyo ba sinagot kaagad yung pagpapagamot sa anak ni Aling Estrella? Sinagot po. Ba't nagka-problema kung Ba't sinugod ho kayo ni Aling Estrella muna sa bahay? Siyempre, kasi po yung kinagat po yung niya, yung anak niya, nung aso namin, hindi ko pa inaano po yun. Ano pa? Hindi ko muna Inimbestigahan niyo inintindi. muna? Oo. Tapos, nag-reklamo. Ba't nyo naman hindi inamin na nakagat yung anak ni Aling Christy? Aling Christy. Baka ibang aso nakakagat, di ba? Hindi Parang po. akala ninyo. Tapos yun nga, inano niya ho sa barangay. Yun, nagkaayos kami po sa barangay. Ayan. Pero nung nagkita kayo sa barangay, inamin ho ninyo na aso ho ninyo yung kakagat sa anak ko ni Opo, Aling hindi Estrella. naman Magkano nabayad nyo kay Aling nakiusap po ako sa kanya na hati na lang po kami. Pumayag naman kayo, ma'am? Kasi ang totoo siya, mas malaki yung nagastos ko. Yung kaya lang niya daw, ang kaya niyang ibigay. Kaya pumayag na rin ako kasi sa wala. Ayun. Ito kasama natin ang kanilang barangay captain, si Captain Juan Philip Manabat. Yes. Ano pong Philip na lang, sir? Kapitan Philip. Chairman. Chairman Philip. Chairman Philip. Paano ho ninyo napaareglo ito? Anyway, nung lumapit sila sa akin, ang sabi ko Sino unang lumapit? Lumapit sa akin si Miss Estrella Okay. Sasing. So, kinuwento niya sa akin yung pangyayari at sabi niya, nakagat niya yung aso yung anak niya. So, sabi ko sa kanya, kailangan magamot ka agad. Oo nga. Ang sabi niya, ayaw naman panagutan nung dahil nga gusto rin ng malaman na ma-assure na talaga yung aso nila nakakagat. Mega na. So, sabi ko, kung may pera ka, abunuhan mo muna at pagkatapos na mabayaran para ma-safe yung bata, saka tayo mag-usap sa barangay. So, kaya pinulong nyo sila. Kamusta Yes. naman yung usapan? So, nung una, medyo maraming konting argumento dahil parang dinidinay nga nung may-ari ng aso para, siyempre, alam niya, hindi yung aso niya nakakagat. Pero nung ayon sa pag-iimbestiga ng mga kagawad ko, nakita nila na talagang yung aso nila nakakagat. Okay, o yan. Tito Wins, ito'y tungkol lamang po sa kagat ng aso po ha. Pero ano pa, Chairman, ang pwedeng idulugo sa inyong tanggapan o sa inyong Well, masabarangay? anyway, maraming kaso na pambarangay lang talaga na tulad ng mga reklamo sa mga magkakapitbahay regarding doon sa mga pagpapagawa ng bahay, yung mga sisira, pangalawa yung mga chismisan. Usually, gaano katagal, gaano tumatagal ang pag-uusap at bago masettle yung problema? Sa unang pagharap kasi, kailangan talaga sa punong barangay at the same time, bago sila maayos at makarating sa lupon, kailangan masettle muna namin sila ng 2 beses. Okay. Just in case na hindi namin kaya na maayos siya, ma-amicable sa barangay, sa mga council, iakit namin sa lupong pagkasundo. Lupong pagkakasundo. Oo. Lupon, mga taga-pamayapa. Tagapamayapa. Ayun, taga-pamayapa. So pagkatapos ng lupon taga-pamayapa, hindi pa rin naayos, ano nang susunod? So, titingnan namin, i-evaluate namin kung may ground para ilip sa court. Husgado. Bibigay kami ng CFA. Oo. Pero Chairman, ano ang dahilan kung bakit hindi yung nare-resolve mo sa level ninyo? Minsan kasi parang ang nangyayari talagang hindi maiwasan may mga yung
sabihin, bias, gano'n. Gusto nilang dun mas sa ekspertong batas. Eksperto. Okay, sige Kap, maraming salamat. Mamaya sasamahan po tayo ng ating legal expert para malaman yung guidelines at proseso. Last question na bago natin bitawan si Kap. May bayad po ba pagka nagko-complain sa barangay? Well, anyway, sa ibang barangay, merong filing fee. Magkano po? Depende po sa resolution nila sa barangay. Pero anyway, sa barangay namin, wala naman. Ayan. Sabi kanina ni Kap sa atin, mga 20 pesos 20 lang pesos. naman daw ang filing fee. Maraming salamat kay Kap Philip, kay Aling Estrella, kay Aling Christy. Maigi naman po't naayos ang lahat. Nagkasundo ano? sila. Oo nga At hindi humantong sa korte po dahil lang po sa kagat ng aso. Mamaya po, eto, mayroon po tayo eksperto, isa pong abogado. Pag-uusapan po natin malaliman ang issue po sa mga problema sa barangay. Magbabalik pa rin po ang Umagang Kay Ganda.